Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Taas po natin ating mga kamay. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may Lahat po tayo magpuri sa Panginoon. Itaas natin ang ating kamay sa mabuting Diyos na siyang lumikha ng langit at may di lupa. magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Hanggang tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tayo manatili, nakatayo, ng Diyos. manalangin sa ating Panginoon. O Amang Banal na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, makapangyarihan, banal na Espiritu, Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa oras na ito, kami po'y makikinig. Kami po, Lord, makinig ng makinig na yung mabuting balita. At ito, Lord, ilalagay namin
sa puso't isipan namin. Upang sa pag-uwi namin, Lord, dala-dala namin ang salita mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa nandirito at ang kanilang mga pamilyang naiwan at manatili ang salita mo sa kanila. At ganun din, Lord, sa buhay ng aming mga magulang sa spiritual, Panginoon. Na nandun sila sa labas, kasama ng aming mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, ingatan mo ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Lord, sa umagang ito. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya bago po tayong umupo ay batiin mo ng a beautiful Sunday because the day is the Lord has made. Amen po ba? Amen. Okay. Tayong po lahat ay umupo na at makinig tayo ng mabuting balita. Thank you, worship team. Before we start, napakahalaga po ng banal na kasulatan sa oras at sa araw na to, na tayo makinig ng kanyang salita. Amen po ba? Our topic for today is all about unstoppable. Last time, si Bishop Pantoja, tinapik niya yung unstoppable din. Amen po ba? Karugtong niya po ito. Pero doon din po ako, hindi po ako aalis doon sa mensahe. Katulad din yun sa Ebanghelyo, doon niya kinuha sa Marcos, kabanatang 4, talatang 1 hanggang sa sumusunod. Amen po ba? Tagalog na Tagalog, no? Tagalog na Tagalog yung ating topic for today. Kaya po, inatasan tayo ng ating pastor dito upang magbahagi ng kanyang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga lagi kong sinasabi, ang aking sarili ay available lagi sa Panginoon. Ngayon pa, dahil yung negosyo na pinagkatiwala ulit ng Panginoon sa amin ay pataas ng pataas. Ganyan yung ginagawa ng Lord sa amin. Para ba yung pananampalataya, step by step tulad nito? Yan ang faith. Isa, hakbang. Pangalawa, hakbang. Pangatlo, hagdan po yan hanggang ma-reach mo yung taas. Amen po ba? Amen? Na kahit yung abang lingkod ay medyo ganun-ganon na hihilo dahil doon siguro sa age na ito. Ewan ko ba ba't ganito, nagkaroon ng, ang lakas ko naman pero gumaganon eh. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Amen po ba? Bahala ka sa akin. Kasi wala naman ako magagawa kung ito'y, ikaw rin yan, sabi ko, babahagi ko lang yung mabuting balita sa iyong mga tao. Amen po ba? Your people, sabi ko, I deliver your good, sabi ko sa kanya, good words to them. Okay ba? Tama ba yung English ko, attorney? Yes. Oh, God is good. Tingnan ninyo, natututo bawat isa. So, ang Panginoon Hesus, doon sa verse 1, talaga naman siyang patuloy siyang nagbabahagi ng kanyang salita sa mga tao. Tinatalinghaga niya ito upang yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi ay maintindihan nila. Pero bagkus kahit yung kanyang mga lagad ay hindi maunawaan. Amen po ba? Pag binasa mo yung verse 1, hanggang doon sa 3 to the following, talagang itinuro ng Panginoon Hesus ang pagtatanim. Merong isang lalaking lumabas. Sino ba yung lalaking yon? Na lumabas doon sa bukiri, doon sa kanyang kinatatayuan. Lumabas siya. At ano ang kanyang itinanim? Sa verse 3 ng chapter 4 ng Mark, chapter 4, verse 3. Basahin po natin. Makinig kayo, ganito ang sinasabi, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Meron daw isang magsasakang lumabas. At, ano ang sabi niya?
naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik may mga binhing nalaglag sa daanan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi naman nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon. Agad sumibol ang mga binhing iyon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumutubo, palibhas ay hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhing naman nalaglag sa may damuhan, matinik nang lumago ang mga damo. Sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa, ang mga ito'y tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60, tig-100. Sinabi ni Jesus, makinig ang may pandinig. Kaya nga po dito, mga kapatid ko kay Kristo, hindi natin ito maunawa kung wala tayong pandinig. Kaya makinig po tayo, ipapaliwanag po ng salita ng Diyos. Mamaya po ito, yung 3 ito o 4 na ito na sinasabi ng Panginoon na may nagtanim sa batuhan, may nagtanim doon sa daan, may nagtanim sa damuhan, at may nagtanim sa matabang lupa. Amen po ba? Amen? Papaliwanag po ng salita ng Diyos. Ginagamit nila akong mouthpiece. Amen po ba? Kaya kailangan lagi tayong masaya. I-enjoy natin ang sarili din natin na nandito tayo. Amen po ba? Kahit yung abang lingkod ninyo, na-enjoy niya at nakakatalino ang nagbabahagi ng mabuting balita. Amen po ba? Kaya wag po tayong matakot. Sa umpisa lang po yan. Matatakot tayo. Nanginginig, di ba? Nakakapaginig talaga. Pag ikaw natakot ka na magbahagi ng mabuting balita, kasi nga sabi mo, wala akong alam. Totoo naman. Pero dahil sa pag-aaral ng pag-aaral, katulad nitong Panginoon Jesus natin na binabahagi niya ang mabuting balita sa mga tao, hindi nila nauunawaan, katulad din ninyo, katulad ko rin. Na bago-bago ako, hindi ko maunawaan ang sinasabi ng mabuting balita. Ano yung seed na yun na sinasabi? Makita mo yun sa Luke. Luke 8, chapter 8, verse 11. What is that seed? That seed is the Word of God. And the Bible says, in John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. In Tagalog, sa pasimula ay verbo. At ang verbo ay kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. And what is that seed? To you, brothers and sisters. Right now, ginagamit tayo ng Panginoon. Ano ang dala-dala natin? Ano ang dala mo? Yan ang matindi. Kaya nga po, sabi niya po dito sa atin. Ang title ko po dito, Bahala na ang Diyos at tayo. And we became, tama ba yun, darling? We became unstoppable. Alam mo yung kanta kanina? Unstoppable yun. Sukdulang biyaya mo. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya, pataas ng pataas yan. Just like, yung sinasabi ko sa inyo, yung faith is like yung hagdan. Yung hagdan na umahakbang ka, that is 1 step, 2 step, 3 step, 4 step. Unstoppable. Ganyan po yung biyaya ng Diyos para sa atin. Unstoppable blessings. Amen po ba? Parang seryoso tayo Huwag tayo, makinig tayo. Pakinggan natin ano yung masagap natin sa ating puso upang paglabas natin sa labas, meron tayong maibahagi sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Tuloy po tayo. Yun po yung introduction ko. Yung Mark chapter 4 verse 1 to 20. Introduction ko po yun. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na merong hinahasik. Sino yung naghahasik na yun? At sino ang hinahasigan? Ikaw, ako, tayong lahat. At
Ang seed na yun, walang iba kundi salita ng Diyos. Amen po ba? Na dapat lumalago sa puso at buhay natin. In Old Testament, merong pinili ang Diyos na binhi. Itong mga binhing ito ay mabubuting mga binhi. Pinili talaga niya yung binhing yun. Isa ka doon. Pero yung binhing yun na itanim at lumago. Nung lumago ang binhing yun, at nung aanihin, alam mo ang inani, immoral, injustice. Napakahirap. Kaya dumating ang Panginoon Hesus. Until now, maraming injustice, immoralidad, ang buong paligid sa buhay natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Because we are the light, ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 13 to 14. We are the light and salt of this world. Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano sa buhay nila? They are very busy. Kahit papaano lang sana maibahagi mong mabuting balita sa mga tao. Pero busy sila sa makamundong bagay. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahaba yung introduction ko. Dito na ako. Number 1, unstoppable even the times of adversities. Ito ay tinuro na nung last time. Kung sino ba yung mga nagsimba nung nakaraan. Taas nga po ang kamay, nagsimba ng nakaraan. Mangingilan lang. So kailangan natin balikan uli. Ganyan ang salita ng Diyos. Kailangan maitama sa puso at isip ng tao. Amen po ba? Sabi niya po dito, unstoppable even the times of our adversities. Na kahit anumang mga pagsubok sa buhay natin, maraming criticism dyan, tuloy pa rin ba? Ang paglilingkod natin sa Panginoon, kinikriticize ka na. Oh, yan ba? Born again? Yan ba may kwan ito? Eh, dala-dala mo ang liwanag. Kapatid, paano kaya yun? Kaya nga sukdo lang eh. Alam mo ba, naging born again Christian ako. O sasabihin niyo, wala yan, mamakwan din yan. Totoo nga din naman. Hindi, kwento to ha. Hindi ako nagbibiro. Kasi andito ako totoo, sinasabi ko, mamaya born again ako, bukas hindi. Hindi, totoo yan. Tapos sabihin niyo sa asawa ko, oh, si Papa nagbago ulit. Si Papa nagbago na naman. Laging nagbabago. Wala namang katapusan pagbaba. Unstoppable din yung pagbabago. Kaya nga po dito niya sinabi, unstoppable, sabi niya, even the times of our adversities. Huwag tayong minto, kaya laging nagpaparabol ang Panginoon para maintindihan na kahit yung kanyang mga apostoles, maintindihan nila kasi di nila naunawaan. Even in a single words. Lord, ano po yung ibig sabihin nun? You see? Kasi kasama mo na ang Panginoon. Hindi ko sinasabing, may salita, kasama ko na, nandito na salita ng Diyos sa akin. Pero hey, maraming adversity sa buhay natin. Amen po ba? Ang dami. Tanungin sa Attorney Bern. Ang dami niyan. Kayo na lang din. Oh. Tanungin natin ang sarili natin. Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? See? Tayo makasagot ano? Tinanong ko din yan sa Lord. Kadaming adversity sa Lord. Ako naman naglilingkod sa iyo bakit naman ang dami naman problema dumarating lalo? Grabe naman itong nangyayari sa akin. Hindi lang sa aking pagninegosyo, sa pamilya ko, Lord. Meron pang mas higit pa na adversities yung mga problema ko. Yung tungkol pa sa anak ko, Lord. Ano ba nangyari naman, Lord? Naman? Parang pinahihinto na ako ng panahon na maglingkod sa iyo. Amen po ba? Tinanong ko na rin ang Panginoon dyan.
Alam mo, sagot ng Lord sa akin. Parang bumalik ako kay Job. Sabi niya, bakit? Sa kaginhawaan lang ba natin pupurihin ng Panginoon o sa sambahin? Hindi rin pa ba sa kapighatian o kahirapan natin na ganun tayo? Amen po ba? Lahat po tayo dito may problema. Pag wala ka ng problema, tigok ka na nun. Hindi nga, totoo po yun. Subukan kitang kurutin, nasasaktan ka? Ay, talaga naman buhay ka pa. So may gagawin ka sa buhay mo. Amen po ba? Kaya alam mo, kaya nagtatanong tayo sa Panginoon kasi nga yung nagda-doubt tayo, Lord. Ano bang doubtful? Tinanggal ko kaya sa buhay ko yan. Sabi ko, Lord, tanggalin mo yung doubtful na yan. Ako naglilingkod sa iyo, nagda-doubt pa rin ako. So maraming adversities, maraming problems na dumarating. Kasi nga, alam mo ba, partial obedience is disobedience. Saan sinasabi natin, Lord, I will put my trust in you, Lord. I will put my trust. And where is that trust? Oh, yun, umatras ka tuloy. Ang ganda. No. Tuloy natin to. Ang ganda nito. Sa totoo lang. Binigla ako, bibiglayin ko rin kayo. Wala na yung hilo ko tuloy, attorney, nawala. Hindi, sa totoo lang. Aatras ka ba? O aabante? O, gawin natin tulad ni Kaya tayo, alam mo, kaya nagtagumpay mga karakter sa Old Testament, even in the New Testament. Yon! Look and listen! O, di ba? Kaya even, na dumating yung ating, sa oras na panahon ng ating mga adversities, problems, sa pamilya natin, yan matindi sa pamilya. Alam mo, sa totoo lang, until now, paalala ko, Galatians chapter 6, verse 9, huwag kang hihinto, parang sinabi niyo yun, di ba? Do not be weary doing good. Sabi niyang ganun, in due time, you will reap if you don't give up. You see that? Alam mo, sa pamilya natin, sa relatives natin, kamag-anak o mga kapatid, until now, tinutulungan. Kasi naalala kong sabi ng Bible, na kahit out of can ko na, sabi ko, Lord, dahil sa iyo to, hindi dahil sa akin, ginagawa ko to. Pero kung sa akin lang, Lord, cut na sila eh. Ayaw ko na eh. Pero dahil sa iyo, Panginoon, dahil may liwanag ako, nandun ang iyong salita sa buhay ko, maipakita ko, baka alang-alang sa aking paggawa ng mabuti, sila'y magbago. Makilala nila ang Kristong nakilala ko, hindi Kristong sabungan. Amen po ba? Oh, tapos na. Yun lang yun. Ang ganda nun ah. Amen po ba? Tuloy pa ba natin? Kasi pag hindi natin naunawan at naintindihan ang salita ng Diyos, balik tayo ulit sa dati. Amen po ba? Kaya po sabi niya po dito, basahin po natin ang chapter 13 hanggang 17. Sabi niya po dito, pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Diniin-diin niya, nakatulad ng kanyang abang lingkod, right now, na idinidiin niya. Hindi niyo pa ba naintindihan? Mga kapatid ko, ang ibinabahagi ng inyong abang lingkod para sa inyo. Sabi niya dito, paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Sabi niya, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang salita ng Diyos. You see? Yung binhing inihasik nila, para kang nagtanim sa bukid ng tao, itinanim niya ang binhing iyon. Siyempre, pag nagtanim ka ng binhi, tutubo yan. Amen po ba? Hindi naman agad-agad mabunga yan. Kasi mayroong process doon sa binhi na yon. Pinapatay niya.
Para mabuhay ka, pinapatay niya yung mga, ano ba yung mga kwan mo, mga ugaling di maunawaan. Yeah. Papalitan ng Diyos na ugaling makalangit ang ugali mo. Kaya hindi ka lumalago because of your behavior, attitude, o ano paman. Gusto mong maakay yung asawa mo? Gusto mong maakay yung kapitbahay mo? Gusto mong maakay ang asawa mo? Ikaw muna magbago. Hindi, wag mong sabihin, siya muna magbago, pastor. No, cannot be. Hindi yan maniwala ka sa akin. Alam mo, nagbago ang asawa ko, hindi ko siya maintindihan kahit nagbago siya. Hindi ko maunawaan eh. Unless na ako'y magbago. Alam mo, nung nagbago ako, eto mga kapatid, lalo na dun sa mag-asawa, nung nagbago ako, tinanggap ko si Kristo sa buhay ko, alam mo nangyari? Naunawaan ko ang kanyang sinasabi. You see? Naunawaan ko. Why? Na-transform. Mayroon na-transform. And sabi ng Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Do not be conformed the pattern of this world, but be transformed. Ano ang na-transform? Na-transform ang mind mo, puso mo, environment mo. At napalitan ng mga bagay makalangit. You see? Hindi mo talaga maunawaan, maintindihan. Lagi kayo nagbabangayan because you are not, tawag nito, na nabago, napihit ang puso mo. Ito lang makapagbabago sa buhay ng tao. Wala nang iba, kapatid. Gusto mong yumaman, basahin mo to. Yayaman ka ng talino, ng pagmamahal na yan ay kay Kristo, hindi pagmamahal mo. Kasi pag pagmamahal mo, kapos, mamahalin mo lahat. Hindi, katulad din Kristo, minahal niya. Pero yung pagmamahal mo niyan, merong mga... oh yeah, dami kong minahal sa buhay ko. Anong nangyari? Na-chaos ang buhay ko. Na-chaos ang pamilya ko. Kapatid, right now, if you hear the word of God today, now, magbago ka na. Huwag mo nang patigasin itong puso mo, palambutin mo kapatid. Kasi pag pinatigas mo yan, lalo kang titigas. Ayun, pag tumigas ka na, wala ka na. Yan, totoo yan. Kung hindi ako nagbago, baka ganun na siguro ako, wala na. Yan, totoo lang. Minsan, yung pride natin, yan talaga ang magkekayo sa buhay ng tao. Oh, siyempre, ikaw naman asawa ko, wala namang kwan yan, negosyante lang, pulis naman ako. Di sasakyan. Saka nakakita ng ganun. Amen po ba? Oh, pero dahil sinunod ko ang kalooban ng Panginoon, sinunod ko ang kanyang utos, ang sabi ng kanyang salita sa Kawikaan, chapter 12, verse 13, fear the Lord and obey His word. That is the duty and responsibility of the people. You see? Kung hindi ko ginawa yan, alam mo, ginawa ko, wala sa isip ko, paano ko mabuhay ang pamilya ko. Nag-resign ako sa pagkapulis. Totoo. Hindi ko lang inisip paano ang asawa ko, paano mga anak ko. Pero she's doing business, you know. Sumama lang ako sa kanya. Hindi ko inisip ko ano yung future. Because kapag nandoon ka sa pulis, meron kang security of tenure na tinatawag namin. Sayang yung mga benefits ko. Bonus ko. Meron akong marami. Lalo na ngayon. Wow. The best na ang pag-empleyado ka, magpulis ka. No other kwan na sa gobyerno. Pulis lang. Kadaming benepisyo pagka-pulis. Ay, sorry, may pulis pala dito. Narinig tuloy ni ma'am. Sorry, naikwan ko na. I-squill ko na. Squiller din pala ako. So, tignan ninyo. Walang nakatayong Pastor Peter dito kung na-i-continue ko yung aking profesyon. Pero tignan ninyo, dahil sa pagginawa ko, sinunod ko ang misis ko dahil sa may liwanag at ako'y nagbago, nagkaroon ako ng liwanag, tinay mystery ng Diyos. Kung ano yung tinanggap ko, hindi lang time is strength. Binigyan kami ng business na napakaganda.
See? Kailangan sunod lang tayo. Even in our adversities, alam mo ba? Hindi mo ba alam dahil dyan, pinatitibay, pinatatatag ka ng Panginoon sa lahat ng ating mga nangyayari sa buhay natin? Amen po ba? Oh, ito. Ang sabi niya, mamaya yung paliwanag doon sa damuhan, sa mga kwanto, nandun ang paliwanag niya sa verse 15 hanggang 19. Babasahin po natin yan. Amen po ba? So ano yung number 1 natin? Unstoppable even the times of our adversities. That is our number 1. Amen po ba? Sa Mark chapter 4 verses 13 to 17. Amen? So basahin po natin. Ito po yung kanyang sinasabi po dito sa talinghaga ng ating Panginoon Yesus. Sabi niya, kasi katulad din natin, hindi ko rin maintindihan ito. Bakit kaya ganun tatalinghaga ang Panginoon Yesus? Alam mo kung bakit laging nagtatalinghaga ang Panginoon Yesus? Parang pinatutuo niya, katulad din nito mga nandito, nagpapatutuo sa kanilang buhay. Yes. Makinig ang may pandinig. Tingnan mo na bago buhay niya. Dahil may seed na nakatanim sa kanyang puso. You see? Yan ang Panginoon Yesus. Pinapatutuo niya. Yung sarili niya. Hindi mo alam, sarili niya, pinatutuo niya dito. Kaya nga, repent. Lalo na yung mga tao ngayon, ang mga baguhan. We have to repent. Magsisi tayo. Narinig mo na ito. Alam mo, wag mo nang isipin pa yung mga bagay doon sa labas. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2. If not wag mong isipin ang mga bagay makamundon, dapat isipin mo mga bagay makalangit. Amen po ba? Amen. Ito ang paliwanag ng Panginoon Yesus na kahit ang kanyang mga apostoles hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan ano ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Na kasama na nila yun. Parang tayo din, nagtatanong tayo kay Pastor Dong. Pastor, ano yung paliwanag mo? Anong ibig sabihin ng ganito? Ganun tayo. Alam mo kung bakit? Wala pa kasi yung espiritu ng truth sa atin. Kaya hindi natin. Tingnan mo, kasama na ng Panginoon Yesus sila Peter. Hindi ako, Peter pangalan ko. Sila John din ako. Peter, John pangalan ko. Sila Santiago, sila ang daming apostoles nila. Pero hindi pa rin nila maunawaan. Katulad din natin ngayon. Hindi pa rin natin maunawaan. Lord, paliwanag mo nga anong ibig sabihin ng sinasabi. Ito nga ang sagot ng Panginoon. Sa bawat makinig, may mga pandinig, makinig po tayo. Amen po ba? Ituloy ko po ito, basahin po sa inyo, at nanamnamin natin sa puso at isipan natin. Amen? Nasaan na ba ako? Ito, sa verse 15, sabi niya, at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila. Katulad mo ngayon, kapatid. Hindi ko naman sinabi na siguro yung mga first-timers, yung mga ngayon lang, ito, bagay sa inyo po. Bagay po sa atin ito. Kasi lagi tayong first time salita ng Diyos eh. Ito ang sabi po niya, ang nalaglag sa daan ay mga taong nakinig ang salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inalis ang salitang hinasik sa kanila. You see? Parang na-attract lang eh. First time mo pumunta ng church, wow, ganda naman. Kasi mga kwan sila. Parang na-attract ka lang ba doon sa mga nag-akay sa iyo? Nakinig ka ng salita ng Diyos. Paglabas mo naman, wala na. Kasi yan yung mga kwan lang eh. Ibabaw lang, surface lang yung kanilang mga, hindi tumimo dito. Kaya nga sabi niya, daan eh. Oh, labas nila, wala na. Burado. Baliklat sa dati. Anong kwan ka? Alas. Hari to, hari. Nandun ka na. Kasi nga yung environment mo. Paglabas mo na kahit nandito ka, linggo-linggo kang umaattend, pero yung environment mo, nandoon sa iyo, matutukso ka. Mabuti sana matukso ka, salita ng Diyos, hindi naman.
Natukso ka doon sa labas. Kaya nga, ano tawag doon? Parang lang, ibabaw lang. Yan yung mga nasa daan. Nasa tinutukoy ng Panginoon yung pinapaliwanag niya na hindi maintindihan ng bawat isa. Kasi nga, ang utak kasi natin, puno ng makamundo. Full of things of world. Not the things of world. You see? Pag hindi natin pinuno ng salita ng Diyos ang buhay natin, hindi tayo karapat-dapat dun sa labas. Hindi tayo magtatagumpay kung Amen po ba? Hindi tayo magtagumpay. Maniwala kayo sa akin. Dadalhin pa rin kayo ng mundo pag nandun kayo sa labas. See? Kahit pakinig ka ng pakinig dito. Kaya nga sabi ng James 1:22 hanggang 25. Kahit nakinig ka pag hindi ka doers of word. You see? Kailangan doers of word ka. Nakinig ka na, doer of words ka pa. Aba, sino ang laban sa iyo? Panig ang Diyos sa buhay mo. See? Amen po ba? Amen? Tuloy natin. Ang katulad ng mga binhi, 16, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at agad na tinanggap ito ng may galak. Wow! Sino ba ritong tumanggap ng salita ng Diyos ay tuwang-tuwa? Wow! Yes! Tuwang-tuwa ka sa buhay mo. May galak ka sa puso mo. Wow, Lord, tinanggap ko na ang salita mo, Lord. Pero tignan mo, sabi ng Panginoon. Panginoon na mismo nagsabi nito, ha? Ang Panginoon Jesus na ang nagsabi sa kanyang mga alagad. Nang sabi niya, subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Nagalak ka lang, natuwa ka lang, masaya ka lang. Lalo na yung mga youth. Alam mo, pinagdaanan ko pagiging kabataan. Masaya lang ako pumupunta sa simbahan, tanggapin ko salita ng Diyos, pero paglabas ko, sige, enjoy doing the things of the world. Yun lang. Kaya mga kabataan, lalo yung mga kabataan na full of fun sila sa lalo ngayon, yung mga yung sa cellphone, marami sa Facebook niyan nanonood, na kahit nandito simbahan, di nakikinig. Yan, full of fun yan. Kahit ako, minsan ganyan ako, Lord, patawarin mo ako, Lord. Instead na makinig ako ng word ng salita ng Panginoon, para paglabas ko, meron akong weapon para talunin yung mga bagay na hindi nadidistract sa aking paglilingkod sa Panginoon. You see that? Nagalak ka lang eh. Pero pagdating ng merong problema sa buhay, nawala na. Lord, ano ba naman, Lord? Binigyan mo naman ako ng problema. Kaya nga lahat na nagpapatutuo ito, na bakit kung kailan ako nagbago, saka naman dumadami ang aking problema. Dumadami ang mga due date ko. Aba, ang ibig sabihin po niyan, sinasanctify ka ng Panginoon. Kaya yung adversities natin, sinasanctify tayo ng Lord upang maging banal tayo sa Kanyang harapan. Upang walang guilt tayo pag tayo nagtuturo ng Kanyang mabuting balita. Amen po ba? Lalo na ito, naku, Diyos ko. Ang misis ko, may kausap lang akong babae, kahit na may kwan na yan, kahit kaibigan niya, nagseselos. Kasi nga, alam mo ba bakit? Alam mo bakit? Gawain kasi nito dati. Gawain nito dati. Kaya naintindihan ko, nagseselos siya, ganito, delikado yan. Kaya sa kumpanya namin, bawal ang magaganda, puro pangit ang kinukuha. Ay, totoo yan. Sabi niya ganun, maganda ba yan? Maganda, ma'am. Ay, i-reject mo, kahit magaling. Yeah. Biruin mo yung mga ganyang mga bagay. Dahil puno ako ng mga bagay sa mundo, tingnan nyo ang naging chaos ng pamilya ko, ang naging resulta. Naka-chaos.
Yeah. Lalo na sa mag-asawa ngayon. Merong mag-asawa? Nako, Diyos ko, Lord. Right now, repent. Kaya, ibig sabihin, maganda pala siya. Oh, Diyos ko. Tignan ninyo, magalak kayo ngayon, pero pagdating nyo sa labas, oh Lord, nandito na naman problema ko. You see? Kaya itong mga taong dito, naggalak lang sila. Natuwa lang sila. Pero hindi tumimo ang salita ng Diyos sa kanilang puso at sa kanilang isipan, sa kanilang buhay. Kaya nawala. Agad-agad. Parang nakatiyungkan ko. Agad-agad nawala ang salita ng Diyos sa kanila. Dito, sa mga mababatong nilaglag, na binhi. Amen po ba? Asa na tayo? 18. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawalan ng puwang sa kanilang puso kahit hindi ito nakakapamuno. Kumbaga, pera-pera lang. Pera-pera lang. Dumami ang pera, nawala na. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ano man ang mangyari, pagpalain mo ako, pinagpala ka ng Diyos. Pagdating ng mga ilang panahon, nung pinagpala ka ng Panginoon, marami na po akong naranasan, marami akong mga kaibigan na ganyan, mga kapatiran. Pagdating ng sila'y pinagpala ng karoon, Lord, ipapagamit ko sa iyo ang aking sasakyan. Lord, ipapagamit ko lahat ito. Open ang bahay ko. Nung pinagpala, kalimutan. Sarado ng bahay, busy na ako. Meron pa iba. Padala ko na lang tithes ko. Wala na sa simbahan. Ayaw na makinig ng salita ng Diyos. Pinagpala na eh. Yan yung mga taong tinutukoy ng ating Panginoon Yesus. Mga adversities. Amen po ba? Amen? Number 2, unstoppable to growth, the Word of God. Ito ang matindi. Unstoppable to growth, the Word of God. Sino ba rito lagi nagbabasa at tuloy-tuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos? Wala. Ilan lang ha. So ngayon, kapatid ko kay Kristo, gusto mong lumago ka sa salita ng Diyos? Gusto mong mapagpala ang salita ng Diyos sa buhay mo? Kailangan mong basahin at gawin ang kanyang salita. Huwag nating gawin ang sinasabi ng mga Escriba at Pariseo. They know the truth but they did not practice the truth. Kaya sabi ng Panginoon doon pakinggan nyo, sinasabi niya, katulad ditong nagbabasa sa inyo, ay nagbabahagi ng mabuting balita. Pakinggan ninyo sinasabi ko. Pero wala akong katulad nung ginagawa. Noon yun, ginagawa ng mga Escriba at Pariseo. Ganon din ang buhay ko. Hindi, sa totoo lang. Alam mo ba sa akin, nagbabahagi ako pero gumagawa ako ng kalokohan? Yeah, pero may chaos pala doon. Meron palang kwan doon. Alam mo, tignan mo ang nangyari sa mga Pariseo at mga Escriba. Kahit anong sinasabi na nila, sinusulsulan pa nga ang mga tao Alam nila ang katotohanan, pero opposite ginagawa nila. Merong behind sa ginagawa nila. Kaya nga your sin still remains, sabi ng Panginoon Yesus sa kanila. Kung bulag kayo sa kasalanan ninyo, di nakita nyo sana ang katotohanan. Pero dahil kayo bulag sa katotohanan, sabi niya, bulag kayo talaga. Amen po ba? You see, ang kasalanan ang nagpapahamak sa buhay ng tao. Kaya gusto nating lumago sa salita ng Diyos. Basahin natin at isabuhay natin sa ating buhay.
Gusto natin maunawaan? Mag-aral tayo. Sa akin din, di rin ako dyan marunong, di ako marunong yan eh. Paano ko lumago? Sa aral lang. Paano ako lumago? Sa pakikinig lang. Paano ako malago? Nang nanalangin. Paano ako lumago? Niyakap ko pamilya ko. Paano ko lumago? Pagmamahal ni Kristo ang ibinigay ko. Kasi kung hindi pagmamahal ni Kristo, wala eh. Hindi magbabago yung aking inner man. Yung aking spirit, dumating ang spirit of truth, nagbago ang lahat. Ugali ko, nagbago. Pakikitungo ko, nagbago. Sinasabi ko sa nanay ko, I love you, Nay. Sinasabi ko sa asawa ko, I love you, kahit sa mga anak ko. Dati-rati, bahala ka sa buhay mo. Pero nung dumating ang spirit of truth sa akin, ipinaunawa niya yung kahalagahan na meron si Kristo sa buhay ko. You see? Lumalago tayo, kapatid. Kaya nga faith, yung sinasabi ko sa parang hagdan, ganyan ang paglago. Hanggang ma-reach mo, merong blessing doon. Karamihan sa atin, Lord, sige Lord, hinihintay natin yung kapalit. Lord, maglingkod ako ngayon, Lord, pero may kapalit to ha. Not like that. Kaya nga unstoppable, sukdulan. Ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, sukdulan po yan. Walang patid. Walang hinto. Pataas po ng pataas ang pagpapala ng Diyos sa bawat taong sumusunod sa kanyang kalooban. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatanong ko rin sa sarili ko, nandiyan kaya si Attorney Bern, sana lang, bakit pa ako pa naman napili pa naman nila? Andiyan naman si Attorney Bern, ang galing naman nun. Kaya nga. Saan ka nakakita ng alas 10 na ng pasado saka tinext sa akin? Ako'y matutulog na. Kadami naman namin pastor, nandiyan si Pastor Alay, kako, nandiyan naman si Pastor Juan. O di ba? Pero sabi ko, ay, bakit nga pala ako nagtuturo? Eh, ako ito'y inatasan, dapat kong gampanan. Amen po ba? Pag ikaw inatasan, abay, nasaan yung sinasabi na liwanag ka? Kaya nga ka liwanag to preach the gospel. Amen po ba? Amen. Oh, yun. Kaya ako nagturo ngayon sa inyo ngayon. Oh, alam niya, yan ang susunod ko. Takatlo ko, kagaling naman talaga ni Pastor ni. You see? Ay, mamaya na. Alag-aga pa eh. Maaga pa ako. Gusto mo pa ng kwento? Aba, napakaganda na rin. Eto, may kwento ako sa inyo. Unstoppable din to eh. Narinig nyo na siguro ito. Meron isang mag-ama. Ang mag-ama ito, meron isang kabayo. Meron sila sa bukid nila. At ang mag-amang ito, siyempre, pag mag-ama, farmers, may kabayo sila, pinapastol nila yung kabayo nila doon sa kuwan. At ang mag-amang ito, meron isang anak. Tama nga, may isang anak, kabayo, gulo naman. May anak siya, yung lalaki. Sabi niya sa anak niya, anak, tali mo na yung kabayo doon sa may kuwan natin. Sabi niya gano'n. Si hapon na, tinali niya. Biglang parang parang kumikidlat, bumulad. Siyempre, sabi ng mga kabayo. Nung kabayo, isa lang kabayo. Umalis yung kabayo. Nakawala yung kabayo. Alam mo yung mga chismosa? Mga kapitbahay? Tingnan mo nga yung mag-ama na yan. Kawawa naman sila. Nawala na nga yung kabayo. Nag-iisa na nga kabuhayan nila. Nag-iisang kabayo, nawala pa. Sabi nung tatay eh. Ano sabi niya? Sa mabuti o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Sabi niya gano'n eh. Diyos lang nakakaalam eh, di ba? Pagdating na naman nung kabayo, siyempre natulog sa bukid yung kabayo, alam mo, dala-dala nung kabayo, marami ding kabayo. Inuwi niya doon sa kanyang amo. Sabi na naman ng kapitbahay, nakita nila, kaswerte naman nung mag-amang yun.
Itutuloy ko, hindi na. Unstoppable to. Hindi, totoo to, unstoppable. Oh, kahit yung pananampalataya nung mag-ama, unstoppable. Sabi niya, kaswerte naman nung mag-ama na yon, dumami yung kabayo nila. Sabi na naman nung tatay, masama man o mabuti, Diyos pa rin ang nakakaalam. Sabi nila. O, di ba? Ngayon, di nagtuturo yung anak. Sinakyan niya yung kabayo. Di nahulog. Di napilay. Sabi naman nung kapitbahay, kamalas na nga naman nung mag-ama. Nag-iisa na nga lang, natakapagmana ng kanyang ari-arian, napilay pa. Nahulog pa. Sabi nung mga kapitbahay, dumating ang gyera sa kanilang lugar. Sabi niya, yun nga, mabuti o masama, Diyos pa rin nakakalam. Dumating yung gyera. Ang kinukuha nila, mga able body, walang kapinsanan, kapinkuan yung kinukuha nila. Sabi niya gano'n nung mga kapitbahay na naman. Nakuha yung mga anak nila Nakuha yung mga anak nila dahil kinuha sa gyera sa kanilang kanilang bansa hindi kinuha yung anak niya kasi pilay Sabi na naman ng kapitbahay, kaswerte nyo naman, sabi niya gano'n. Hindi nakuha ang anak mo. Sabi niya, samantala ang anak namin, hindi na namin alam kung darating pa sila. Ang sabi ng tatay, mabuti nga sa inyo yan. Hindi ganon. Masama man o mabuti man o masama, Diyos pa rin ang nakakaalam. You see, unstoppable ang kanilang paniniwala. Unstoppable din may ginagawa ang Panginoon sa ating adversities. Doon sa una, tingnan ninyo. May bunga pala na maganda. You see? Kaya wag mong inahakuan yung mga adversities niyan. Ang iyong problem turning to blessing. Amen po ba? Hindi niya sinabi naman yun. Mabuti man o masama, sabi niya, Diyos pa rin ang nakakaalam. Tingnan mo, napakaganda, no? Kaya nga lahat dapat ang isipin natin, ang sama nung aking kwan ito, hindi mo alam, blessing pala. Tinitibay niya. Alam mo ba yung growth na sinasabi nito? Pinatitibay ng Panginoon ang paniniwala mo para doon ka lang. Maniwala. Kaya nga faith trusting. Amen po ba? Saan ka nakakita? Dagat, hinahabol ka. Hinati dahil doon lang sa may hawak ni Juan. Lord, wala na kami. Sinisisi pa si Moises. Tulad ba din ba natin? Sinisisi natin yung mga ating mga kwan sa buhay natin. Tulad sa mga pamilya. Mag-asawa. Father and mother. Minsan sinisisi pa ng mga anak. Pero hindi nila alam yung kanilang ginagawa ng kanilang mga magulang ay para sa kanila. Ang asawa ko, alam mo ba yung asawa ko? Meron, yung kaiha ko yun Saan ka nakakita na pinaglalaban niya, may mga kasama kaming tagalaba? Totoo yun. Yung anak kong babae, pinaglalaban niya ng sarili niyang gamit. Sabi ko naman sa asawa ko, may mga kwan na, pinapabakwan pa. Siyempre parang yung aking kwan, wag naman sana, nag-iisa na nga lang na babae. Pero tignan ninyo, dahil sa ginawa ng asawa ko doon, tignan ninyo, natuto siya sa sarili niyang. Natuto siya sa sarili niya. Isinend niya yung aking anak doon sa ibang mga store. Sabi ko, wag mong isend doon, mag-iisa siya. Baka may mangyari sa kanya. Paano sila matututo? Para akong nanay na ama na nga ako, dapat ako magpalakas, di ba? Pero parang ako doon sa mga anak ko. Parang sabi ko. Pero alam mo, ang resulta, naging maganda. Naging mahusay na tagapagbenta yung aking anak. You see? Hindi tayo dapat doon, nakatulad din ng kabayo. Mabuti man o masama, Diyos pa rin na nakakalam. Lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito, Diyos lang nakakalam. Amen po ba? Kaya sa buhay mo, Diyos ang bahala. Kaya nga topic natin Diyos ang bahala at tayo. Kasi meron tayong ginagawa, Diyos na bahala. Nagtanim ka, Diyos na bahala, magpatubo doon. Ganyan yung sinasabi niya, yung seed. Alam mo ba yung small seed na yon? Pag binasa mo na doon, kaya napakapamugat ang mga
Ibon doon. Kasi yan yung kingdom na sinasabi. Nasa maliit ka ngayon, lumalago ka. Na sinabi ni Bishop Pantoja last time sa kanyang topic, na tumitibay ka. Tumitibay ka, kapatid. Ikaw ay tumitibay. Ganyan din sa business. Hindi lang negosyo mo ang lalago, kundi isip at ang puso mo. Mas lalo na sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ang ganda, no? Next na lang siguro itong number 3. Para meron tayong continuous ulit, no? Nasa bagay, 11:20 pa lang naman. Meron pa tayong 10 minutes. Tuloy na natin, di ba? Alam mo, nakakapag-enjoy at nakakapag-relax ang salita ng Diyos pag ito'y talaga namang totoo sa buhay mo. Alam mo, kanina, parang hilong-hilo ako. Tuwing nag-preach ako, parang ako nahihilo. Yes, totoo lang. O kaya nung nawala ang kwan ko, ang hilo ko, para namang maraming nag-i-struggle sa akin. Parang ayaw akong ng panahon na magsalita ako. Kasi ayaw ng kwan eh. Ayaw ng yung spirit of error. Dinidisip na yung isip mo. Yan ang pinapanalangin ko sa Diyos. Totoo lang. Pinapanalangin, nananalangin ako, Lord, tanggalin mo itong dinidisip ako ng spirit ng mga ganyan. Sabi ko, error. Alam mo, mamaya, payapa puso ko. Iba na yung kwan ko. Naalala ko lagi yung mga verses na binabasa ko. Don't think the things of the world. Sabi niya ganun. But the things above. You see? Kung wala tayong salita ng Diyos, paano na tayo ngayon? Amen po ba? And the last. Ito na po ang huli. Number 3. Our obedience to God, we became unstoppable. Ang galing ni Attorney Bern. Nakita niya yata yung kuhan ko. Malayo din naman kami nag-uusap. You see? Kaya nga, partial obedience is disobedience. But our obedience to God, it became unstoppable. Sabi niya po dito sa verse, ano na tayo? Saan ako nagtapos kanina? Tulungan niyo naman ako. 18. Hindi, dito na, 20 na. Ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig. Ano ang sabi niya? Sa matabang lupa. Sila yung mga taong nakikinig at tinutupad nila ang salita ng Diyos. Pinakinggan nila, sabi niya, tumatanggap sa salita ng Diyos at namunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Yan yung mga taong nakinig. Sinabuhay nila. Amen po ba? Ang sabi niya sa kanyang salita, if you abide in me and my word abide in you, whatever you ask, the desire of your heart o nais mo, ipagkakaloob sa iyo. At ang sabi niya, John 15, 7 yun, sabi niya naman doon sa 5 or 6 or 4, 5, 6 yun, sabi niya, kung ang salita ko'y manatili sa inyo, magbubunga kayo ng mas marami. Sasagana kayo ng mas marami. You much more bear fruits. Pero kung yung hiwalay kayo sa akin, you are nothing. Kaya nga lahat ng tao, pag walang relasyon, hindi ka konektado sa ating Panginoon Hesus. Because ang sabi ng salita niya in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Amen po ba? Hindi ka makapapagalago, kapatid, kapag wala ka sa ating Panginoon Hesus. Only Jesus can save you. Jesus. Wala nang iba. Gusto mo maging fruitful? Kay Jesus. Kaya ka naging productive dahil sa Kanya. Naging productive ako. Ako dati nakaupo lang, siyempre, ganun-ganun lang.
Pero nung nasumpungan ko ang salita ng Diyos, kinasumpong ako ng ating Panginoon Yesus, naging productive ako. At nung naging productive ako, tingnan mo, nakakapag-share ako ng gospel at meron na aakay na kaluluwa. Amen po ba? Discipling and the preach the word of God are different. Yung mag-disciple kayo, nagpre-preach lang ako pero wala naman ako naaakay. Yung discipling matindi. Dinidisciple mo ang tao, dadalhin mo sa Panginoon at sila'y nagbago. Yan ang the best. Amen po ba? Marami na akong tao. Alam mo, tulad ng bayo ko, matindi mag-discipling yun. Kaya nga marami siyang naaakay eh. Oh, tingnan mo, ginagawa niya yung salita niya pero nagdi-disciple sa tao. Pina-follow up niya. Kaya kailangan natin ng follow up. Pag wala tayong follow up, wala. Dry sila. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, our obedience to God, we became unstoppable. Kailangan meron tayong pagsunod. Sundin natin ang kanyang sinasabi. Yan ang nagpapala sa tao. Amen po ba? Kasi kung nakatenga lang tayo, wala tayong ginagawa, wala. Kahit sa trabaho, pag hindi mo ginawa ang report mo na ikaw ay nasa opisina, lagot ka kay boss. Hindi ka productive. So anong gagawin sa mga taong productive? Na even in the Bible, tinatanggal ng yung mga taong wala nang, hindi man silbi na kwan niya, wala na. Anong ginagawa? Sinusunog. Gusto niyo ba yung ganon? Kaya habang nabubuhay ka sa ibabaw ng mundong ito, kailangan mo maging productive ka to become fruitful. Amen po ba? Kasi ang tao, sabi ng salita ng Diyos in Genesis chapter 1 verse 26 sabi niya, God bless yung mag-asawa o kaya yung tao. Because we are the image and likeness of our Lord Jesus Christ. So hindi tayo tamad. Kasi kung likeness ka, ng image ka at likeness ka ng ating Panginoon Yesus, productive ka dapat. Amen po ba? Kasi tama yung Bible, ang sabi na 15 dyan. To become fruitful. So anong gagawin mo? May relasyon ka sa ating Panginoon Yesus. Yan lang po. Paano, Pastor Peter, paano magkarelasyon sa Panginoon Yesus? O, ituturo ko na sa iyo ngayon. We have to repent. For the kingdom of God is at in your hand. Doon darating, seek you first the kingdom, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Tignan mo, napakabuti ng Diyos, no? Pag inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ibig niyang sabihin, we live in holiness and righteousness. We live. Kailangan doon mabuhay tayo sa kanyang katwiran. Para yung all these things. Alam mo bang ibig sabihin ng all these things? Forgiveness to your neighbors. Marami kasing bagay. Kasunod na lang yung bagay. Pero pinaka-importante, pinatawad ako ng Panginoon, patatawarin ko ang asawa ko, patatawarin ko ang kapitbahay ko, patatawarin ko ang magulang ko, patatawarin ko ang aking mga kapatid. At yung sarili ko na rin. Tama po yun. Kasi pag hindi mo pinatawad ang sarili mo, hindi mo rin mapapatawad ang iyong asawa, katabi o ano paman. Oh, mayroon palang kantang pagpatawad mo. Yeah, totoo po yun. Alam mo ba, nung pinatawad, humingi ako ng tawad sa Lord. Nagrepent talaga ako. At humingi ako ng tawad sa asawa ko at sa aking mga nasaktan, kanilang mga puso. Sabi nga ng asawa ko, paano pag nagkita kayo? Sasabihin ko sa kanya, please forgive me. Eh, hindi naman kami nagkikita. Pinatawad ko na rin ng kwan na yun. Bahala na ang Diyos doon. Tignan mo, bahala na ang Diyos doon. Amen po ba? Basta yung part natin sa puso natin, nakasama natin ang Panginoon, napatawad na natin sila. At ganun din, napatawad na rin nila tayo. Amen po ba? Ganyan po lang. Mag-asawa talagang meron, until now, meron pa rin, pero until now, meron kaming ng asawa ko, pero pinipili ko. Mismo siya na nakipag-away sa akin. Dahil alam mo, ginagawa ko, ito, sekreto. Tahimik ako. Ay, totoo. Pero minsan naggaganon ako. Pero sabi ng Lord, be patient. Yeah.
Alam mo ang ginawa ng asawa ko? Dahil hindi niya na ako mapasagot doon sa sinasabi, hindi ko sinasagot eh. Niyakap at umiyak. You see? Patawarin mo ako, mahal. Tingnan mo siya. Na born again ulit. Totoo yun. Kaya, kapag ang asawa ninyo, kayo ay minarites, nasaan yung latest? Di ba? Minarites ka ng ganun, tahimik ka lang. Ganyan ang ginagawa ko, tahimik lang ako. Kahit ang sakit, Diyos ko, Lord, patulan ko na ba, Panginoon? Pero, liwanag pa rin, papakita mo. Dahil wala na siyang marinig, alam mo nangyari, niyakap niya talaga ako, umiyak siya. Kami. Alam mo, meron isang araw, dahil sa sobrang sakit ng loob ng asawa ko sa akin. Meron sa isang sasakyan, ang dami niyang sinasabi. Kasama ako yung mga anak ko. Sabi nung anak ko, si Papa naman, nagbago na nga si Mama naman, nagbago na nga si Papa eh. Gaganyanin mo pa. Alam mo, sagot ko lang, isa lang sa mga anak ko. Hayaan niyo, anak, na may express ng mama niyo yung kanyang nararamdaman. Kasi nasaktan ko siya. The word, nasaktan ko ang asawa ko. Alam mo, nung narinig niya yung sinabi ko, humagulgul siya sa iyak. At merong natanggal na kahit ako. Ba't ko nasabi yun sa kanya? May nahilom sa kaloob-looban niya. May spirit of truth na pumasok doon at nagbago yung kanyang itsura. Doon nagkaroon ng reconciliation. Doon nagkaroon ng forgiveness. Dahil sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam mo, napakabuti talaga. Napakabuti ng ating Panginoon. Dito na po ako magtatapos sa mensaheng ito. Conclusion. Isa lang naman talaga ang dapat gawin ng tao. Sumunod sa pinagagawa ng ating Panginoon. Kasi sabi niya nga, matakot ka at sumunod sa aral at tuntunin ng ating Diyos. Nang sabi ko kanina, yan ang katungkulan ng tao. Ano ba ang itinanim ng Diyos sa buhay ng tao? Walang iba kundi ang kanyang salita. And the Bible says, in Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ngayon, lahat ng merong mga adversities sa buhay niya, kung gusto ninyong ipag-pray, kung kayo pag-pray ng mga pastor, punta kayo sa harap. Tayong lahat ay tumayo. Dito lang sa harap, lahat na may mga taong nabibigatan sa kanilang buhay, o kaya sa pamilya na merong hidway, yung labanan, lalo na sa mag-asawa. Punta sa harapan. Lahat ng meron mga taong may problema sa buhay. Lahat ng taong gusto niya nang baguhin, magbago, magkabati na sila. Ito ng oras at araw upang ikaw, kapatid, ay baguhin ng ating Panginoon. Sa oras at sa araw na to. Napakinggan mo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Huwag mo lang pinakinggan na ilabas mo doon, kundi titimo sa puso at isip ng tao. Kaya nga doon, sabi niya doon sa huli, nagtanim ka sa matabang lupa. Ano yung matabang lupa na yun? Walang iba kundi sa salita ng Panginoon, sa mga taong naglilingkod sa Diyos, sa simbahan, na nagpatuturo na mabuting balita sa iyo at kayo'y pinagkasundo. At kayo'y pinagbati. Dahil may mga taong nag-aruga, may mga taong nag-alaga, may simbahan na nag-aruga, may simbahan kang pinupuntahan. Iyan yung sinasabi ng ating salita ng Diyos.
na nagtanim ka sa matabang lupa, ano ang ikapalit na, anong biyaya ang ipagkakaloob sa iyo. Hindi lamang 20, 30, kundi 100. Mga kapatid ko kay Kristo. Lahat po ng pastors, pwede bang ipag-pray natin po sila? Lord. Hallelujah, Jesus. Pinagpala po ba kayo sa umagang ito? Nawa ang salita ng Panginoon ay nangusap sa inyong mga puso at espiritu sa umagang ito. At maniwala tayo na ang ating Panginoon, siya ay para sa atin at ang pangarap niya, ang kanyang nais, desire ng Diyos para sa atin, makita niya tayo na patuloy, tuloy-tuloy, nagpapatuloy at hindi tumitigil, hindi nagpapatinag na maglingkod, sumunod. Diba? Sumunod sa tuntunin at aral ng Panginoon dahil sa ating pagsunod, doon tayo nagiging unstoppable. Kagaya ng sinabi ni Pastor Peter kanina, ano po? So, magpatuloy po tayo anuman ang ating mga adversities, anuman ang ating mga pinagdadaanan, anuman yung nakapaligid sa atin. Huwag tayong magpapatinag. Sabi ng salita ng Diyos, in everything, in all circumstances. So kahit na ano yung circumstance, ano yung sitwasyon mo sa buhay, just continue, just press on, just hold on to the promise of the Lord. Because the one who promised is faithful. Amen? Maniwala ka, tapat ang Diyos. Maniwala ka, tapat ang Diyos sa buhay mo. Ano man yan na gano'n man kalaki o gano'n man kaimposible, tapat ang Diyos para ikaw ay tulungan, ibangon at pagtagumpayin sa iyong buhay. Amen? So, the Lord is good and sa darating na linggong itong aking panalangin para sa inyong lahat, patuloy ninyong marinig ang tinig ng Diyos, mangusap ang Panginoon sa bawat aspeto ng inyong mga buhay dahil sa tinig ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, dyan tayo may liwanag, may direksyon, may kaayusan ang ating isang linggong darating. Amen po. So, let's pray together. Hallelujah, Jesus. We thank you for today, Almighty God. We thank you for your love for us, Lord, that whatever happens, Panginoon, sa aming mga buhay, whatever is our circumstance, we don't look at, Panginoon, sa mga circumstansya na ito, but we choose to look unto you, the author, the perfecter of our faith, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, tulungan mo kami to set our eyes on things above, not on the things of this world. Lord, salamat, Panginoon. Hayaan mo, let your word settle in our hearts this morning. Let your word, Lord, hayaan mo ang iyong mga salita, O Diyos, manahan, pagdilidilihan ng aming mga puso at isipan sa umagang ito. Salamat sa aking mga kapatid na kasama sa live sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na kanilang narinig. Patuloy ito, O Diyos, na
yumaman, yumabong, lumago sa kanilang mga puso, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, anuman ang kanilang karanasan, pinagdaanan, o sitwasyon sa kasalukuyan. Aking panalangin, O Diyos, igawad mo ang kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Igawad mo, Panginoon, ang iyong provision sa lahat ng nangangailangan nito. Igawad mo, dakilang Diyos, ang answered prayer sa lahat ng may mga panalangin sa iyo. Ikaw ang Diyos na nakababatid. Ikaw ang Diyos na nakakaunawa. Salamat, dakilang Diyos, dahil hindi nga po, you're never late nor never early. But Lord, you're always on time sa aming mga buhay. Salamat, dakilang Diyos, sa isang pinagpalang linggong ito. Sa darating na isang linggo, magkikita-kita muli kami, magsasama-sama kami. Lord, sa iyong presensya, magsasama-sama kami sa iyong bahay-sambahan. Pasasalamatan, pupurihin ka dahil sa iyong magandang ginawa. Bigyan mo, Panginoon, ng napakagandang mga patotoo lahat ng aking mga kapatid, lahat ng mga nakikinig, nanonood sa umagang ito. Bigyan mo ang bawat isa ng isang napakagandang patotoo na sila ay magsasabing, salamat, Panginoon, tinugon mo ako. Salamat, Panginoon, sa himala mo sa buhay ko. Ngayon pa lang, kapatid, magpasalamat ka na sa Diyos dahil sa kanyang gagawin sa iyong buhay. Amen? Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng pasasalamat, pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Believe that the Lord is going to do something good, something great in your life sa darating na linggong ito. Amen? So the Lord bless you. Have a blessed Sunday and have a blessed week ahead. Amen? Praise the Lord. Thank you po. Until next Sunday. God bless you all. Bye! Panginoon sa Kristo at sa makapangyarihan, Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dininig namin ang iyong salita, Panginoon, sapagkat ang salita mo, Lord, ay nakapagbabago ng buhay ng tao. Salamat, Lord, sa seed na itinanim mo sa puso't isipan namin. At kami, Lord, magpapatuloy na kami magliwanag sa aming mga buhay, sa iyong mga tao, Panginoon, na ibahagi ang iyong mabuting balita. Panginoon, Jesus, pagpalain mo ang mga tao nandirito, pati ang kanilang mga pamilya na naiiwan saan man, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Talaga naman, Panginoon, sa buhay namin, wala kami magagawa kung wala.